马克思总统的有关言论严重违反一个中国原则和中非建交公报，严重违背非方对中方所做的政治承诺。我们建议马克思总统多读读书，正确。Our two countries are linked by a strip of water, have been friendly for thousands of years, and this kind of tradition, fine tradition, should be extended to the next millennium. Ganon yung sinasa, okay? O sige, pagbigyan natin, no? Pagbigyan natin, no? Sa mga sinasabi na friendly relations. Friendly pa ba? Yung ginagawa nila sa atin? Palagay nyo ba friendly yon? Yung inaagawan tayo ng teritoryo, binubuli tayo, friendly ba yon? Okay? Na to the point na hindi friendly. Ang friendly, kakausapin ka na maayos, hindi ka aagawan ng teritoryo. Tol, since magkaibigan tayo, ganito pwede natin gawin. Hindi yung wawalang yain nila tayo. Ilang beses ba tayo winalang yan mga yan? Ngayon, kaya nyo pa ba maniwala dyan? Sa mga pinagsasabi nitong mga leche na to? I-comment nyo na lang. Tuloy na natin. And as a close neighbors, that cannot be moved. Ito si Wang Silian, no? Dinarag nito yung ano natin, tol. Dinarag nito yung AFP chief natin, si Romeo Browner, na huwag nyo kaming gaganyanin. Ginanon niya sa isang event. Mismong mga isang senador natin na nagpatunay no na hindi yun pagsisinungaling, ha? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Eto mga utol, ang resback ng ating Defense Secretary na si Gibo Teodoro tungkol sa patotsada o bira ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning patungkol sa ating presidente. Sa totoo lamang ako'y nasaktan din at parang napahiya doon sa mga tinura ng spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na parang tayo'y dinidiktahan. Siyempre, ang ating Pangulong representante ng ating bansa. Basically. Tapos babastusin lamang sa ganun. No? Kailangan daw magbasa, parang ganun eh. Kailangan magbasa para malaman daw yung issue tungkol sa China and Taiwan. Kinongratulate lang naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang bagong elect na presidente ng China. Wala naman siyang ibang sinabi para ganunin nitong Mao Ning na to. Game na, eto na, alamin na natin. Huwag nyo kami nga hamunin. Top PH Defense Chief sumabat laban sa China matapos magbanta. So alamin na muna natin tapos tingnan natin yung mga report tungkol dito. Mula pala ito kay Ariel TV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video, ha. Game na. Magandang araw mga ka-Ariel Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pinakamataas na defense chief ng bansa, sumagot sa pagbabanta ng China laban kay President Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Inakusahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong Miyerkules ang isang Chinese Foreign Ministry official na ng insulto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang news briefing at pagyuko sa tinatawag niyang low and gutter level talk. Sa isang pahayag, inakusahan din ni Teodoro ang tagapagsalita na si Mao Ning, ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, na naglalabas ng propaganda at disinformation na pinahihintulutan ng China. Nag-react si Teodoro sa mga pahayag ni Mao noong Martes na sinasabi kay Marcos na magbasa ng higit pang mga libro upang maunawaan ng maayos ang mga pasikot-sikot ng isyu sa Taiwan, pagkatapos niyang batiin ang nanalo sa pagka-president sa halalan ng Taiwan na pinamamahalaan ng demokratiko na si Lai Ching-te. Alam mga utol, ito yung post lang ng ating presidente, no? On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan next president. So nanalo nga po si Lai Ching-te. Tapos nag-react itong China. Yung spokesperson ng Department of Foreign Ministry. Pero syempre, hindi po yun galing mismo. Spokesperson lang, no? Ito'y galing sa kanilang presidente. Na para ganunin mo ang ating presidente, di ba? Mga utol. Wala namang sinabing iba o masama. Buti sana kung meron. So nag-congratulate lamang tapos ganon ang kanilang, sana ilagay dito ni Ariel TV yung sinabi mismo ni Mao Ning. Okay, game na. Ang embahada ng China sa Maynila at ang foreign ministry nito ay hindi agad tumugon at ayan, basahin natin mga utol, no?
President Ferdinand Marcos' relevant remarks seriously violated one China principle. O, yun lang. And the communique on the establishment of the diplomatic relations between the China and the Philippines. Tameme pa rin sa isyu ng pambabastos ng kanilang official sa presidente ng Pilipinas. Ang pagbati noong Lunes ni Marcos ay sinundan ng kanyang foreign ministry na nagpapatibay sa patakarang One China ng bansa, at binibigyang diin na ang mensahe ni Marcos ay nilayo na kilalanin ang mutual interests ng Pilipinas at Taiwan, kabilang ang 200,000 manggagawang Pilipino sa Taiwan na pinamamahalaan ng demokratiko, bilang reaksyon din sa mga pahayag ni Mao. Sinabi ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na nagsisilbing tagapagsalita ng gobyerno sa isyu ng West Philippine Sea, na tila nakalimutan ng China ang isang mahalagang probisyon sa 1975 Joint Communique sa patakaran ng One China ng bansa. Binigyang diin ni Commodore J. Tariela, na gaya ng nakasaad sa dokumento, ang dalawang gobyerno ay sumasang-ayon na ayusin ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan ng hindi gumagamit ng puwersa o banta. Nagtataka ako kung mahalaga pa ba ang partikular na probisyong ito at hindi pa nalilimutan ng People's Republic of China, sabi ni PCG Commodore J. Tariela sa isang post sa social media. Umaasa naman ang China na ang gobyerno ng Pilipinas ay tutulong tungo sa pagpapanumbalik ng bilateral na relasyon sa landas, sinabi ni Chinese Ambassador Wang Zilian noong Miyerkules. Teka lang mga utol. Kahit na hindi ko alam, no, kung ano man ang yung mga usapin ng China o relasyon ng China at Pilipinas, syempre hindi natin alam yan, okay? Dahil wala naman tayo doon sa pwesto, okay? Yung mga nasa pwesto lamang ang nakakaalam kung anong meron talagang usapin meron ng Pilipinas at China pagdating sa ekonomiya at kung ano-ano pa sa politika. Pero ang one thing na aking napapansin o napupuna sa kanilang mga statement, ayon ito sa mga statement, binase ko to sa mga statement ng China, parang kailangan palagi tayo yung adjust sa kanila eh. Diba? Yung parang tayo alam mo yun, yung binabata-bata lamang. Ganon yung dating natin. Ganon yung dating nila na parang dinadarag tayo, na dinadarag nila tayo, tapos tayo kailangan sumunod lamang sa gugustuhin o sasabihin nila. Pag medyo hindi nila nagustuhan, dadaragin na nila muna tayo. Parang ganon yung napupuna ko. So kung may maganda mang relasyon ng Pilipinas at ng China, parang ayokong maniwala. Hindi ko na kayang maniwala sa kanila. Unang-una sa lahat, mga utol, yung pangaagaw nila ng teritoryo sa atin at pangbubuli nila. Yun lang. Doon pa lang mga utol. Tapos dito sa mga ganito, kinongratulate ng Pangulo natin yung nanalo sa Taiwan. Nag-react sila ng gano'n na parang dinigrade na pa nila ang ating Pangulo. No? Kailangan magbasa-basa. Something like that. So anong masasabi nyo dyan? Comment nyo na lang. Tuloy muna natin. Mamaya titingnan natin yung mga report tungkol dito. Few words on our bilateral relations. Guided Buisit rin ako dito, that's puro kalokohan ang pigsasabi, no? vision of a community with a shared future for the mankind. Parang hindi ko na kaya maniwala dito. I have published one article in a few newspapers in this country, and to elaborate on this concept, this vision, and on China-Philippine relations. So a few words here. On our bilateral relations, we need to steer a right course for our relations. And our two countries are linked by a strip of water, have been friendly for thousands of years, and this kind of tradition, fine tradition, should be extended to the next millennium. Ganon yung sinasa, okay? O sige, pagbigyan natin, no? Pagbigyan natin, no? Sa mga sinasabi na friendly relations. Friendly pa ba? Yung ginagawa nila sa atin, palagay nyo ba friendly yon? Yung inaagawan tayo ng teritoryo, binubuli tayo, friendly ba yon? Okay? Na to the point na hindi friendly. Ang friendly, kakausapin ka na maayos, hindi ka aagawan ng teritoryo. Tol, since magkaibigan tayo, ganito pwede natin gawin. Hindi yung wawalang yain nila tayo. Ilang beses ba tayo winalang yan mga yan? Ngayon, kaya nyo pa ba maniwala dyan sa mga pinagsasabi nitong mga leche na to? I-comment nyo na lang. Tuloy na natin. And as a close neighbors, that cannot be moved Ito si Wang Zilian, no? Dinarag nito yung ano natin, tol.
Dinarag nito yung AFP chief natin si Romeo Brawner na wag nyo kaming gaganyanin. Ginanon niya sa isang event. Mismong isang senador natin na nagpatunay no na hindi yun pagsisinungaling ha. Okay? So dinarag at dinuro nito ang ating AFP chief na si Romeo Brawner neto ni Subang Silyan. Kaibigan ba yon? Kayo ba dinadarag nyo yung kaibigan nyo? Di ba? Hindi. Huwag nyo kaming tulonggisin. Di ba? Tulongin natin. Reason to respect each other Respect. and live in harmony. So our relations now stands at a crossroads, as stated by our, that's Foreign Minister Wang Yi, facing a choice of where to go from here. We need to make a good choice next. So we believe maintaining Forward na nga natin to dahil na ako rito. Na hindi naman totoo yung mga pinagsasabi niya mga yan. Naniniwala ba kayo dyan? Forward na lang natin. Manage maritime disputes properly. Pag pumayag kami na kuhain yung teritoryo namin, yun lang. O umalis kayo sa mga teritoryo namin. Diba? Yun lang yun. Kung gusto nyo i-manage na maayos yung dispute, umalis kayo sa teritoryo namin. Ganun lang kasimple. So tingnan na natin yung balik ngayon ni Secretary Gubo Teodoro sa kanila. Ito'y mula sa Inquirer.net. Defense Chief blast China official who insulted Marcos. Talagang insulto naman talaga yun eh. Insulto yun mga utol. Kahit pa akala you take it lightly, insulto yun sa ating Pangulo. Defense Secretary Gubo Teodoro Jr. on Wednesday accused the Chinese Foreign Ministry official of insulting. Hindi inakusahan. Totoong ininsulto ang ating presidente doon sa mga salita na yan. Insulting President Ferdinand Marcos during a news briefing and stooping to what he called low and gutter level talk. Diba? In a statement, Teodoro also accused spokesperson Mao Ning of spouting state-sanctioned propaganda and disinformation. Teodoro was reacting to Mao's remark on Tuesday telling Marcos, eto sinabi ni Mao Ning read more books to properly understand the ins and out of the Taiwan issue. Ginanon niya ang ating Pangulo. Sino siya para turuan tayo o utusan ang Pangulo natin kung anong dapat gawin? 'Di ba? Yun lang yun eh. Yun yung akin. Ito yung mismong It's unfortunate that the PRC, People's Republic of China, Foreign Ministry of Foreign Affairs spokesperson stoop to such low and gutter level talk, resorting to insulting our president and the Filipino nation. Totoo yan ha. And tapos sasabihin lang kaibigan, 'di ba? Yun na nakabwisit eh, yung mga pinagsasabi ni Wang Silyan. Dapat yan talaga pinapalayas na dito sa Pilipinas eh. O eto pa sinabi ng ating butihing senadora na si Senator Risa Ontiveros. The administration should get its act together. We cannot have the president, the chief architect of foreign policy, say one thing while the Department of Foreign Affairs say another. O, 'di ba? Magkaiba yung sinasabi nila. Sasabihin nung Marcos administration should get its act together, adding the country cannot have the president say one thing while the Department of Foreign Affairs says another. Tama naman eh. In any case, China has no business telling Filipinos what to say or not. Astig to. Kudos kay Senator Risa Ontiveros at kay Secretary Gubo Teodoro sa kanilang pagtatanggol sa ating presidente. Ako lang ba yung nakaramdam ng insulto? Hindi. Buong Pilipinas nakaramdam ng insulto dyan. But the lawmaker maintains China has no business telling Filipinos what to say or not. Wala silang karapatan na sabihin sa atin yung nadiktahan tayo kung anong pwede natin sabihin sa hindi. Lalong-lalo na yung ating Pangulo. Tapos ang mga pinagsasabi nitong lintik na ito, 'di ba? Manage maritime. Niloloko na lang tayo nitong mga to eh. Magsilayas kayo sa teritoryo namin. Yun ang pinakamaganda nyong gagawin kung kaibigan kayo. Pero kung hindi ako maniniwala. At sana yung mga Pilipino ay matauhan din, di ba? Niloloko tayo nito. One or two countries manage their differences in a mature and constructive manner. The road of our cooperation and relation widens. But when differences are magnified and conflicts created, the relations might be deeply bogged down in trouble. We need to look. Magaling sila magbuti-butihan, alam mo yun? Pero yung aksyon nila taliwas sa kanilang mga pinagsasasabi.
Magaling sila sa ganon, yung diskarte nilang ganon. Steer the right course for China-Philippines relation. Anong meron pa kayo naman sumisira nun? Diba yan yung diniscuss nitong ambassador na to. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Ayoko na i-play kasi niloloko lang naman tayo ng mga yan. Maintaining and sound steady development of China-Philippines relations serves the fundamental interests of two countries and two peoples. Okay? Kung gusto nila ma-maintain yung maayos na relasyon, umalis sila sa teritoryo natin, yun lang yun. Wala nang ibang kung ano pa man. Diba? Okay kayo, ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. And kahapon pa ako, anyway, ilalagay ko na lang yung sa intro natin kung ano yung diniscuss sinabi nito ni Mauning para mas nakaintindihan ninyo. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako'y nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe. At huwag niyo kakalimutang i-comment ang inyong mga opinion. Paikalat na rin tong video nito. Maraming salamat po at saludo po ako sa lahat ng mamamayang Pilipinas.